Yan na. Kumandar na mga kabekis, no? All goods na. Nabuhay ang patay. Nabuhay ng patay. Meron ako isang video. Sa moment that time mga kabekis, no? Ito ay EBS, scooter type. Ang tuturo ko sa inyo mga kabekis, no? Kung paano po ang tamang troubleshooting. Step by step. Simula ka sa first base bago tumalon sa pinakamalayo na desisyonan nyo na agad na junk shop, tatay na, or sira ang CDI. So yun po ang naging diagnose ito. Dinala sa kasa, ang sabi ng mga taga TBS, hindi sila gumagawa nito kasi nga baka daw CDI na ang tama kasi all power wala. So ang naging history po nito mga kabekis, nagpakabit lang po ng busina sa isang shop dito sa amin sa bandang Kalulot. So ang nangyari, pagkakabit nung busina, biglang nawala po yung taillight. Okay? Tapos umandar naman, after nun, mga ilang, siguro pag uwi lang yata, nawalan ng power lahat. So syempre pag nawawalan ng power mga motor, unang titignan natin is fuse, di ba? So tinignan yung fuse, okay naman daw, buo lahat. Okay. So ito po motor is 1 year tinambak. Kaya nga po ito nakakalas yung gas tank. Ayun. So siya nga pala kumari namin to kasi hindi mo talaga gumagawa ng ganito dahil nga sabi ko nga more on wiring upgrade ako dahil unang-una isang motor kada araw lang ginagawa ko at hindi naman po kasi ako kumikita sa ganito. Lalo na kang yung motor is galing na sa iba, ni-wiringan ng iba, tapos nagka-problema, tapos sa akin dadalhin. Minsan po hindi ko talaga tinatanggap kasi sayang yung buong araw ko. Imbis nakikita ako ng medyo mas okay pa kesa sa gantong uubos oras. So ito po, upon checking, binuksan ko. So siyempre sinimulan ko sa susian. Tinanggal ko muna yung harness, no, buo, ayan. Kasi hindi muna ako tumatalon sa CDI. Dahil una-una, nagtanong na sila, walang mahanap nito. Andyan lahat CDI, charging, starter relay, pulser, CDI, yan, andyan lahat kumpleto. Andyan lahat yung buhay. So upon checking, nakita ko yung nag-wiring nga ng busina is yung nakatap niya rito, nabalatan. Ito yung isang linya niya sa busina. Ayan, no. Ayan. Diyan siya nag-splice. Tinape. Pero dito po kasi nakapesto yan sa loob. Dito ayan yung busina. Kumaskas po ayan sa bakal na yan. May marka na. So doon nagsimula ang problema. At ang problema, hindi nagkabit ng fuse para sa busina. Kaya sabihin, nag-relay, walang protection na fuse. So anong tinamaan? Siyempre, yung kung may fuse dito, swerte. So tinamaan niya sigurado dahil ACC line naman yon, yung fuse ng ACC line. Ayan. Live. Saka itong sa harap. So chinek ko yung ACC line, buo naman yung fuse. Yung nandito. Sa TBS, ayan no. Dito sa harap yan nakapasok sa headlight. At may isa pa siyang main fuse. Ayan. So binuksan natin yung buong harness. Tinesting ko muna tong susian. Magsimula ay sa susian. Kung ituloy niya na to, papasok lalabas. Kumbaga input output. I-continuity test nyo yan. Patay susi, dapat wala. Pag on ng susi, dapat meron. Kasi wala namang battery na hindi nakakabit. Ngayon kung may battery, doon kayo sa 12 volts. Tingnan nyo, hindi sa continuity. So ito continuity ginamit ko. So meron. So dito sa palabas, sinaksa ko yung socket. Tapos binaypass ko to, baka sira yung socket. Meron din. So dito na ako sa likod nagpunta. Upon checking, binuksan ko yung ACC line. Eto na, lumitaw na siya. Putol sa loob. At yung pagkakaputol niya mga bekis is, ayan o, uminit, nasunog. May marking siya ng nasunog. So ano ang nangyari? Kaya sabi nila, sira daw ang CDI. Hindi ko talaga gagana, walang power lahat kasi putol po itong linya na to na nagsusupply is para sa ACC line ng CDI. Meron ho kasing ACC line yan. So talagang hindi aandar to. Connected lahat yan eh. So, nakita na natin, wala po sa CDI ang problema. Nasa wiring pa din. Then, nag-check ako na isang linya pa rito. May nagsunog, may dumikit. Gawa ngang nagkalagay ng relay para sa busina pero walang fuse. Tapos, hindi naman siya tumakbo sa battery. Dito lang din sa susi ang kinuha. Kaya may sugat po yan. Ayan o. Diyan lang kinuha din ang supply. So mali po yun. Pag nag-relay po kayo, lalo na power relay ang gagawin nyo, lagi pong tatakbo ng 30 nun, dapat sa battery.
Hindi po sa susian. So, yun no mga kabekis. Tandaan nyo po, troubleshooting step by step. Huwag ho kayong tatalon agad. Kaya nga dinala na sa akin kasi junk shop na nga daw wala na silang choice. Pinakiusap na sa amin, sabi ko na, di ako gumagawa. Pero sige, pag may bakanting oras, titignan ko. So matagal na nakatambak dito yan. Eksakto yung naka-schedule ngayon para sa ngayong araw na to. Nag-cancel po kasi nga daw nakita na rin problema ng motor niya. Kasi kargado. Nagka-problema daw ata stator daw. Okay na raw, so wala nang kailangang ipa-rewire sa akin na power appliance. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko basta-basta nasisira ang stator. So, bahala ka, choice mo yan. Kung alam mo okay na yung motor mo, pero baka bigyan kita ng 3 months ulit or 5 months, putok na naman ang stator mo o may problema na naman sa wiring. So, wag mo na ibabalik, wag mo nang dadalhin sa akin. Dahil i-schedule mo, nasira yung araw ko. Okay? So, balik tayo dito. Ibig sabihin ko, mga kabekis, lahat po is nagsisimula sa umpisa. Ang troubleshooting po, hindi po tumatalon sa final conclusion na. Lagi pong sisimulan nyo sa simula. Susi. Pagapangin nyo yung wire, CDI, tinignan ko lahat ng connection, walang continuity. So binuksan ko yung harness buo, nakita natin na putol ang magsusupply sa CDI. So wala talagang feedback. Kahit anong padjak, kahit anong gawin nila, ayaw umandar kasi parang naka-field switch yung CDI, walang supply na 12 volts. Patay. At sunog yung ACC line dito, nakadikit sa negative ground. Nag-crumpled yung wire, uminit. Dahil lang po sa pagkakabit lang daw ng busina. Yun lang po ang kinabit, aftermarket na busina, na wala lahat. At eto na, 1 taon na tambak. Kaya sa mga customer, mga kabekis, pag nakita nyo yung gumagawa ng wiring nyo is parang nag-YouTube lang din. Or parang alam nyong alanganin kayo, huwag nyo isugal yung motor nyo. Humanap po kayo na matino. Ito, papapull out ko na to, ibabalik ko na yung harness, iwawiring ko ulit, didikit ko yun, ihinahin ko. Yung mga sunog, papalitan ko ng bagong wire. Then sila hul magkakabit ito. Pero paandarin ko muna to kung may static na. Kakabit ko yung battery nila. Okay? Advice lang yung mga kabekis, no? Paano magtamang pag-troubleshooting, pag wiring ang problema. Harness ang bubuksan nyo buo. Okay? So lamang may alam, good day sa inyo.